Sa sarap ng merienda na ito, hindi mo akalain na gawa pala ito sa kamote. Karaniwang ginagawang luto kasi dito ay kamote Q or nilaga. And for today's video, gagawin natin itong masarap na merienda na pwede mo ring idagdag sa iyong paninda. Ang sweet potato balls. Madali lang itong gawin at talagang masarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 1 kilo ng sweet potato. Kahit na anong kulay din po ng kamote ang gagamitin ninyo ay po pwede. Yung kamote po pala na ito ay natira ko kahapon nung nagluto ako ng sweet potato fingers. At naisip ko nga nagawa nito ng dalawang klaseng recipe na siguradong magugustuhan ng mga kasama ko dito sa bahay. Pag nilalaga kasi ito dito sa bahay, usually ang kumakain lang yung mga matatanda. At yung mga bata hindi talaga pinapansin to dahil siguro nga hindi nila masyadong bet yung ganitong klaseng pagkain. Pero nung ganitong luto yung ginawa ko, talaga naman gustong gusto nila. After ko nga itong hugasan, nilaga ko muna yan at nung lumambot na, binalatan at ginadgad gamit yung gadgaran ng cheese. Pwede rin naman po na durugin nyo ito gamit yung tinidor. Next naman, pagsama-samahin na natin lahat ng mga ingredients sa isang mixing bowl. Yung kamote na nilaga natin at ginadgad, then lagyan natin ito ng 2 cups ng all-purpose flour at 3/4 ng isang lata ng condensed milk. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa maging ganito na yung consistency. At para pare-parehas yung ating magagawa na sweet potato balls, gumamit ako ng measuring cup na 1/8 cup ang sukat. Bilugin lang natin ito at sa mga ingredients na ginamit ko, nakagawa ko ng 46 pieces. Yung next na gagawin ko dito ay optional lang. Pwede po kasi na wala ng ganito, pero pwede rin naman na lagyan ninyo. Yung anak ko kasi nagre-request na gusto daw niya yung may palaman sa gitna, so naglagay ako ng peanut butter. Siguro mga 20 pieces lang yung nilagyan ko. At yung next na gagawin natin ay ididip na dito sa water bago sa sesame seeds. Yung purpose ng pagdidip natin sa water bago sa sesame seeds ay para kumapit talaga dito sa ating kamote balls yung sesame seeds. Then bilugin lang uli natin ito. At sa pagluluto naman ng ating masarap na merienda, magpainit lang po tayo ng mantika at dapat mahinang apoy lang yung gamit natin sa pagluluto para hindi masunog yung sesame seeds at maluto yung ating sweet potato balls. Pag ganito na nga po yung kulay at nagkaroon na ng mga cracks sa gilid, okay na po yan, ahunin na natin ito. At bago ulit tayo magsalang ng panibagong batch, tanggalin muna natin yung mga natirang sesame seeds dito sa mantika. Naubusan na po pala ako dito ng sesame seeds kasi medyo marami yung aking niluto. Yung iba dyan sa breadcrumbs ko na lang ikinote. Pero yung lasa naman, same pa rin, masarap. Ang difference lang po ng breadcrumbs yung ginamit ko, mas crunchy yung labas ng ating sweet potato balls. And ready to serve na ang ating masarap na merienda. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.